Ano to ano? Mary Joy? Ano to? Langaw po. Ganito karami? Opo. Ang dami naman langaw dito, no? Opo. Mary Joy, ang kaya ang didib. Dito po kami kumukuha ng inumin namin. Hindi kayo bumibili ng mineral? Hindi po. Kasi sayang po yung pera, pambili na lang po namin ng bigas. Hmm. Kanino to? Kaninong gripo to? Kapitbahay nyo? Opo. Buti ano, okay naman, hindi naman pinapabayad sa inyo. Hindi naman. Libre nyo nakakuha ta. Opo. Hmm.
Ako si Mirna, 69 years old. Ikaw, Deng. Ako si Karen Jan, 5 years old. Ikaw. Ako si Mary Grace, 10 years old. Ikaw. Ako si Mary Joy, 14 years old. Ikaw, Tay. Ako si Bonifacio, 72 years old. 75 po? 72. 22. 72. Okay. So, ano pong trabaho nyo, Tay? Wala, dito lang nagpupuro ng kahoy. Ba't po wala kayong trabaho? Wala, Hindi na niya kaya. hindi na kaya. Ano po ba? Ano bang sakit nyo, tatay? Ba't di nyo na kaya? Ito pa ako. Hindi masyado makakalakad. At saka itong mata ko, Mahina yung mata niya. nahirap ano. Malabo na. Oo, labo na. Eh, ikaw na, anong trabaho mo? Magsisik ka. Sa bukid. Mm-mm. Hanggang ngayon? Pero hindi araw-araw. Kung araw-araw lang sana, yun. Pwedeng makabili ng 3 kilo o kaya 2 kilo, ganun. Inutusan ko ngayong anak ko kanina na pumunta doon sa laod. Kukunin yung upa namin. Eh wala naman yung kukunan. Kaya wala pa ah. Pupunta naman mamaya. Bibili namin ng bigas. Kahit mga 4 na kilo, pwede na kasi 350 yun. Yung bayad sa inyo. Mm-mm. So, tanong ko lang na, ilang oras yun, ilang oras nyo tinatrabaho yan? Gabi pa anak, alas 3 pa lang, nasa bukid na kami. Hanggang alas 8. Totoo yan. Minsan nga, alauna pa lang, nasa bukid na kami. Para maaga kaming makatapos kasi masyado mainit yung araw. Pag inabutan kami ng tanghali. Totoo lahat yung sinasabi ko anak. Hindi tungtong na ano yan. Hindi biro. Hindi biro. Mary Joy, asa naman yung mga magulang nyo? Si mama po nakikilaba po. Tapos si papa po nandun po sa bukid nakikitanim po. Bali, ilang kayo magkakapatid? 4 po. 4. Opo. Ikaw ang pinakamatanda? Hindi po. Pang ilan ka? Pangalawa po. Nasaan yung isa? Wala po. May pinuntahan po. Ano yung pangarap mo? Ano ba yung gusto mong kunin? Pulis din po. Police. Opo. Eh, ikaw? Anong gusto mong kunin pag natapos ka sa ano? Police din po. Ikaw? Police din po. Puro police. Lalo pa nasa gitna kayo ng bukid, ano? Oo. Talaga, nasa gitna kami ng bukid tapos wala pa kaming sariling gripo. Doon kami nag-iigib sa inanuhan mo ng ano, pinaradahan mo ng ano, motor mo doon. Diyan sa malaking bahay ng apo ko dyan. Buti na lang sana kung yung mga anak ko hindi naman mahirap para naaabutan din kami. Pero, Diyos ko, wala talaga. Hindi nila kayang mag-abot kasi kulang pa naman sa kanila. Ilan po ba ang anak yun ay? 4 sila. Yung isa nasa Tarlac, yung isa nasa Bulacan, yung isa nandiyan, ikitanim din naman anak. Kasi hindi naman sila nakatapos ng pag-aaral. Hanggang high school lang. Bakit hindi nyo napagtapos ang pag-aaral na? Hindi kaya anak. Talagang hindi ko kaya. Yun na lang ang kinuha ko sa kanila. Sabi ko sa kanila, pagtapos nyo ng high school, wala na talaga. Hindi ko kaya. So kayo, gusto niyo talaga makatapos ang ano, Opo. pag-aaral? O, talaga hindi niya kaya. Kaya dito lang siya sa bahay talaga. Ang trabaho lang niya, yung mamulot-pulot ng ano dyan, yung mga paggatong namin. Pag may nahanap buhayan ako na maisaing, pag wala ang sika, walang maisaing, paano nga eh? Minsan nga, naglulugaw pa nga kami. Totoo yan. Hindi ako nagsasabi ng kwan. Kahit ipakita ko pa sana kay Sinyang yung ginagawa namin dito para maniwala ka. Talaga totoo. Hindi na yan napupunta sa bukid. Matagal na. Ilang taon na. Buhat nang nagkasakit ito, ang bilang ng
10 taon na. 10 taon. Kaya kako sa kanya, paano na yung buhay nating dalawa? Wala naman lang makabigay na anak natin. Kasi hirap din talaga sila. Yung anak ko dyan na bunso, nakikitanim din lang. Ako, nagsisik ka lang. Hindi naman kakasya talaga. Minsan, ang nahahanapan ko sa isang pagsikan, 300 lang. Hindi pa araw-araw. Kung araw-araw lang sana 300, isang anuhan ay pwede na rin sana makaipon ng ibibili ng kalahating kaban. Ay kaso kahapon wala na naman, hanggang sa 3 na naman, hanggang sa 22, 25 wala na. Wala naman masyadong nagpapasika ngayon kasi yung sabog lahat. Ang kakapal ng muka ng mga politiko na epal. Yung mga nagkakalat ng tarpaulin sa kahit saang poste, pader, at sulok na may litrato at pangalan nila, advertising themselves. Ang kakapal ng muka ng mga politiko na namimigay ng t-shirt, mug, kalendaryo, 1 kilo ng bigas at ilang piraso ng delata, tapos may pangalan nila. Pustahan tayo mga katoto na ang perang ginamit nila na pambili ng mga goodies na yan, galing din naman sa kaban ng bayan. I'm not saying all, but most politicians in the Philippines are crocodile-faced. They do not intend to serve the people, but to enrich themselves. Dito po kami nakatira. Kasi po dito na po kami pinalipat. Dito kayo nagluluto, ano, Mary Joy? Opo. Ito yung ginagamit niya. Kahoy. Sige, pasok tayo. Dito, Dito po yung kusina. kusina. Opo. Walang mga laman. Ayan, Dito naman po yung CR. CR. Opo. Sino natutulog dito, ano, Mary Joy? Sila mama po at papa. Saan kayo natutulog dito? Dito po kami natutulog ni Lola. Ito. Dito? Opo. Dito? Si ate po. Yung panganay. Opo. Magkano nga pala binabayaran sa kuryente dito? 200 po or 250 po. Okay. Ano yung gamit nyo? Electric fan. Electric fan po. Tsaka ilaw. Opo. Dito nakasemento. Kung may TV kayo. Opo. Pero sira na po. Hindi ka magana, display lang. Opo.
Ano yung naging libangan nyo dito pag ano? Wala po. Wala. Paano pag ano, halimbawa Mary Joy, pag umulan dito? Hindi ano, Hindi naman po lumuloob yung ano. hindi pumapasok yung tubig. Opo. Tapos ilaw, may solar light din kayo. Maliit na solar light. Gumagana pa to? Hindi na po. Hindi na rin. Opo. Tapos dyan, yung labas. Bukid na. Opo. Tara, labas tayo. Ito bukid na to. Ito na yung labas. Yan. Wala silang kapitbahay. Saan pupunta, Nay? Doon kay Sinyang, mangungutang sana ako ng isa saang namin kasi hindi pa nakuha yung upa kong nagsika. Wala pala naman siya. Napunta man sa baba, paano akong kuan? Gusto ko pa naman sanang makaano na ng saing namin. Bukang ko akong nandyan siya. Sunod kayo. Tama kayo sa akin. Kakagatin kayo lahat ng aso doon. Napapang aso ni Sina. Apo, nagmaya mati kuanaan. Nagmaya mati tugtunan. Sinyan! Arsin niya! Tao! Tugtog timangag! Ay apaw! Umpay! Gayang! Nagan natin! Umeng! Awan! Awan tao! Adata ka magayang! Di ka pagtagtagare! Katawad! Ade baga! Muta naman ti bagas mang! Muta na bagas mang! Utang ka. Ano kilaw? Data itid mo yung maglapang mala. Malamaw. Wine. May kanpadam doon na taglabak tayo na. Wine. Taglabak pa. Wine. Angaro. Ah, Sige garo dun Wan. Mayak damdama. Gawitak timba. Agala ka pa yaki dito sa luwitid tali tagda si Dayo. Gay. Tali Damdaman tun. Wan. No makautang at iyapoy ko. Sige. Dagan ko ng dama. Wine. Mayak pa timba. Anong sabi, ante? Anong sabi, Nay? Okay, pupunta daw naman ako mamaya. Mamaya. Oo. Ilang takal ng bigas ang inutang mo? Kung ilang takal yung ibigay niya, di yun na. Yung kasya sa amin. Mm. O, di ba? Alangan naman magbigay siya na hindi kakasya sa amin. Kukuha pa daw ako ng saluyo dyan. Maya, hingin ko lahat. Paano niya yung saluyot? Yung ulamin namin, taksiwin. Lagyan ng bawang at bagoong. Oh. Di tapos, may ulam na. So, tanging kong bigas, di ba? Mm. Alanatan. Ang kakapal ng mga mukha niyang mga politiko na yan, na ginagawang negosyo at hanap buhay ang pagkakaroon ng katungkulan sa gobyerno. Halimbawa, may mga alkalde na 2 at 3 dekada na sa pagiging alkalde. Grabe ang kakapal ng mga mukha, ano? Talagang ayaw bitawan ng posisyon ano? Tapos kita nyo, tatakbong gobernador yan sa susunod na eleksyon. Tapos ipapasa niya ngayon ang pagiging alkalde sa kanyang anak. Tapos ang asawa naman niya, patatakbuhin niya bilang isang congresswoman. Mga basurang trapo. Ang katungkulan sa gobyerno, hanap buhay ng pamilya no?
Ang kakapal ng mga mukha nyo. Mga wala kayong hiya. Mga balat buhaya kayo. Mga walang hiya kayo. Halika dito, ano? Mga kapatid. Ayan. Sige, sige. So, yung dalawa na-deliver na. Oh. Tulong kami ha, tulungan kami ha. Sige. Para makita natin kung ano bang laman yung pinamili namin. Sige, sige. Yan, yan, yan. O, bigay mo kayo ano, ating. Yan, dali natin sa inyo. Meron pang dalawa, papatulong tayo magbuhat kasi ano, malayo yung sa kanila. Buhatin mo balong ah. Ayan, yan, yan. Liga, liga, liga. Dali natin sa inyo. O, sige, liga na, dali. Yan. Oh, kaya? O, dalawa tayo. Liga, 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 liga. Ay. Oops, may nakaharang. Liga, liga. Aray ko. Ang layo na sa inyo. Aray ka. Aray ko. Hey. Kaya pala pag gabi di na kayo lumalabas. Ha? Diyan na lang kayo. Opo. Ay. Ay. Hinaka tayo. Kahingan. Aray ko. Aray. Aray. Aray, 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 aray. Aray, 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 aray. Aray, 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 aray. May punso pa. Sige, sige. Aliga, aliga, aliga. Aray ko. Aray. Okay, yan, tay. Nanay, ha? Dala namin yung regalo nyo, ha? Napakadami na ito. Thank you. Ano? Maraming salamat. Yan. Maraming salamat sa inyo. Hindi pa yan. Siyempre, ibuksan muna natin para Ay, makita natin okay. laman, ano? Oo. Sige, open natin kung ano bang pinamili. Eh, ito muna pala. Para, ano? Ayan. Siyempre, maraming lamok dito. Bumili kami ng katol. Oo. Katol. Tapos, Salamat. siyempre, mga popcorn, mga downy, ha? Sino ba naglalaba sa inyo? Sila. Si mama mo. Ikaw, hindi ka naglalaba? Minsan lang. Nako, tumulong ka, ha? Ayan, tapos may mga toothpaste, mga pang personal hygiene. Ayan. Tapos, siyempre, may mga shampoo. Ayan, may mga shampoo, ha? Okay, tapos, sabon panlaba. Thank you. Ito pa. Maraming salamat. Ayan. Siyempre, Maraming ito salamat pa. sa inyo. Sabon na bar. Tapos, shampoo pa ulit. Okay? Wow. Ito, sige, shampoo ka, no? Yung shampoo. Salamat dito. Okay. Talaga sa akin to. Hoy, dami pala yun. Sa akin to. Ito na, ito pa, para makita natin. Yan na, oh. Yan. Okay. Wow! Wow, ang dami. Siyempre, bumili kami ng mga biscuit at mga tinapay. Oh. Ako na. Yan. Ito, may mga binili kami. Yan. Naku, nahulog na. Okay, mga biscuit. Tapos, siyempre,
isang kahong noodles. Nako, magsasawa kayo sa noodles. Mga pansit canton, ha? Lalagyan ng malunggay yan. Naku, malunggay na. Nalagyan mo ng malunggay to. Hindi yung Ay, yung sabaw. Ito yung may sabaw-sabaw dito, ha? Ayan, may mga ano. Tatay, yan. At ito may mga noodles na, ito, yung sinasabi mo na pwedeng lagyan ng malunggay. Yan. Ito yung sinasabawan. Iba yung pansit canton, ha? At syempre may mga, ito, sabon, sabon. May mga pang sabaw-sabaw ng bulalo, ganyan. Yan. Dami. At nasa ilalim yung mga biscuit. Oh. Oh, ito tayo malambot tayo. Kahit wala kang ngipin, pwede mong kainin. Ayan. Tayo, ito pa. Ayan. At syempre ito pa. Okay. Pang kape-kape tayo, masarap to tayo. Ha? Ayan. Tapos ito pa, mga noodles. Ayan, oh. Napakadaming noodles, oh. Ayan na. Ako, matapos ko tayo sa isang box. may lalagyan pa ako ng root na damit. Lagayan ng damit. Yung karton. Okay. Sige. At tapos ito pa. Sirain na natin. Ayan. May shampoo na ako. Uy, may shampoo na daw si nanay. Oh. Kaso Okay. yung ngipin niya sira. Sira. Ikaw, wala na talaga. Wala na. Wala na, hindi pa tumubo. At ito naman ay... Ayan o. Wow! Dami talaga. Isang kahong dilata, ha? Napakadami niya, no? Siyempre, iba't ibang klase. O, bakit? Natutula. Ano sabi mo? Wow. Ayan, marami yan, ha? May mga meatloaf, may mga tuna. Ibang klase, may mga... Ano yan? Ang dami Ayun, oh. naman. Ayan, may mga tawag dito. Very much talaga. CDO. Okay, tapos may mga... Ayan, century tuna. Paborito mo ba ito, tuna? Ha? Opo. Ayan, oh. Kasarap to, ha? Walang katawa-tawa na. Isang kaong noodle, ay isang kaong noodles. Bubulol tuloy ako sa inyo. Isang kaong dilata, ha, nanay, ha? Para sa inyo. Okay? At syempre, Maraming salamat talaga. yes. Welcome po. At syempre, meron po tayong 4 na sako ng bigas. Yan. Tama-tama sa isang kaong dilata nyo. Diba? Marami. May pang-ulam-ulam na kayo, ha? Thank you. Salamat. Okay. So, meron pang isang box. Okay, open na natin. Ano na? Mamay, kakalit natin yan, ha? Para makita nyo kung gaano ba karami yan. At para malaman nyo kung gaano kamamahal yung mga yan. Oo. Yan. Sa isang pirasong dilata, magkano na? Nasa sardinas. 57. Oh, mahal na, no? Dating 14, ano? Mahal na. Ayan. Lang yun yung 4 piso lang yung... 8 pesos lang dati. Ngayon, 27 na. Okay, ito pa. Ayan, nanay. Ayan. Meron kayong mga pang ano, seasoning sa ano, sa kusina. Ayan, may mga toyo, suka, magic sarap. Ayan, ha, para hindi na kayo bibili, ha. Hindi na mahihirapan sila Mary Joy na bumili sa labas. Oo, talaga. Malayo ang tindahan, di ba? Malayo. Malayo ang tindahan dito. At syempre si tatay mahilig magkape. Yan, oh, kayo, oh, tay. Sarap yan, oh. Ikaw na, nagkakape ka rin? Naku, ito rin, oh, kape, oh. Yan. At syempre, meron pang isa. Ayan. Okay. Dami talaga. Yan. Yan. Ano masasabi niyo po sa mga natanggap niyong blessing ngayong araw? Maraming salamat sa inyo. Napakaraming salamat. Masaya na ako ka araw na ito. Oo, talaga. Talaga. Welcome po, tatay. Hindi lang sa akin tong mga to, para sa mga apo ko at anak Yes. ko to. Oo. Para sa inyo lahat, di ba? Oo. At syempre ito, paalam ko lang sa inyo, itong mga regalo po ito ay galing to kay Comrade Mark, kay Sir Mark. Ayan, nanonood siya. Anong masasabi niyo? At sa ating mga contributors, anong masasabi niyo sa kanila? Ayan, Marami nanonood sila. pong salamat, sir. Iyan. O kayo, ano mga kids? Anong masasabi niyo? Thank you po. Ikaw, tay. Salamat anak. Dito nung dito sa amin. Itong araw na ito. Masaya ka ba ngayong araw na to? Sobrang saya. Hindi namin sukat akalain na ngayong araw may blessing kami talagang marami. Yes, yan. Maraming salamat. So deserve nyo naman na makatanggap ng gantong regalo kasi alam naman natin, tingnan nyo naman yung sitwasyon nyo dito, di ba? Oo, talagang Yan. hindi na nagtatrabaho si tatay. 10 taon na talaga. Okay. So nanay, yung sinasabi mong bumibili ka ng kilo-kilong bigas, hindi ka nabibili ng kilo-kilong bigas muna dahil meron ka ng 4 na sako ng bigas, ha? Thank you. Okay. Maraming salamat. Medyo makakaraos-raos kayo, ha? Lalo na yung mga apo mo, ha? Oo. Medyo makakakain kayo ng medyo, ano, okay, no? Okay, ayos ba? So congratulations, tay! Worth 10,000 of groceries, ha? Okay, paano? Okay, ayos ba?
Nay, hindi ka maabot. Ito na lang. Sige. Thank you. Welcome, welcome, Maraming welcome, welcome. Okay. So, thank you so much sa ating mga contributors at kay Comrade Mark. Meron na naman tayong naabot na panibagong pamilya ngayong araw at bigyan ng magandang Maraming blessings. salamat po, sir. Yan. Okay, Kung so, nasaan ka man ngayon. God Maraming bless, God bless. salamat. Welcome po, welcome, welcome. Mali, maano nila yan, tawag doon, ma-appreciate nila yung pasasalamat nyo kasi kita nyo naman sa ano, makikita nila yung mga sinasabi nyo. Naku, umiyak ko si nanay. Nakapaiyak tuloy si nanay. Kaya mo naman si nanay, umiyak si nanay. Ba't napaiyak ka na eh? Lapitan natin si nanay, umiyak na si nanay. Naging emotional si nanay kasi minsan lang makatanggap si nanay ng ganitong makalaking regalo. Yan, na pinagaling kay Comrade Mark sa ating mga contributors. At syempre, napaiyak siya sa sobrang kahirapan nila. Yan. Ayos lang yun, Nay, ha? Sobrang saya. Yan. Yan. Okay, Nay, ha? Congratulations, ha? Huwag ka nang masyadong mag-alala muna. Medyo ngayong buwan na to, makakaroos-roos kayo kahit papano, ha? Uy, Sige, salamat. sige. Okay. Pamauna na kami. Congratulations sige na ulit, po. ha? Salamat Sige, na po, sige. ah. Welcome po, Nay. Welcome. Wow, dami. Okay. Thank you po. Thank you po, Sir Mark. Sige po. Mauna na po kami. Bye-bye. Sir Mark. Middle initial niya ako. Meeting middle initial niya. Meeting mo. Ah. Meeting. Si Arkay. Tapos si Apelido. Matinag ka. Mabuto. Karang Mark said, quote, "Red tagging is normal in the Philippines. They red tag people who criticize the government. They red tag activists and dissidents, accusing them of being terrorists and part of the armed communist rebel group. These are what we all should understand about being an activist and the ideology of communism. 1. The Constitution Bill of Rights give us the freedom to shout out our grievances and to complain to the government. 2. The Constitution Bill of Rights give us the freedom to believe in whatever ideology we want to believe in. People should understand that believing and embracing the ideology of communism is not illegal by the law. Now, terrorism is a different story. Terrorism has nothing to do with the ideology of communism. President Duterte despises the communists in the Philippines, but his boss in China and China itself are pure communists. The irony." Unquote. Mark said that he has all the rights to report, to express his opinion and expression, according to the 1987 Constitution Bill of Rights. Mark said, quote, "I bet you have no clue of how dangerous to become a journalist in the Philippines. For your information, the Philippines is the 5th deadliest and most dangerous country for journalists. I personally know this because I came from a family of journalists and writers. My mother was a writer and novelist in the 1980s. My father used to work for Manila Bulletin in the 1990s.
My younger brother is a photojournalist. I myself took mass communication arts, major in broadcasting and films in the late 1990s. In the older uploaded films on this channel, I showed many photos that my brother took that went front page. A big number of journalists are being persecuted every year in the Philippines for reporting the truth. It takes steel of courage for someone to report the ugly truths that happen within the Philippine society, believe me, yes indeed. Unquote. Human rights groups say, the arrest of Amanda Ekenys is a way for the current administration to silence women activists. The 32-year-old Amanda Ekenys is a peasant organizer and daughter of the recently slain activist Randall Ekenys. She was arrested in Cagayan by elements of the 77th Infantry Battalion of the Philippine Army, the Philippine National Police, and the Criminal Investigation and Detection Group. She is currently detained in Camp Aduro in Tuguegarao with her 1-month-old baby, for alleged illegal possession of firearms and explosives, the usual charge against activists. Her arrest comes in the middle of an intensifying government campaign against activists, and the sustained red tagging of progressive groups, even from President Rodrigo himself. Amanda Ekenys graduated from the University of the Philippines. The current president of the Philippines just recently red-tagged the whole university. The president said that they do nothing in the University of the Philippines but to recruit communists. Amanda's classmates said in a statement, "She has dedicated her life in service of the Filipino people with her meaningful work for assisting oppressed groups. We cannot stand idly by as Amanda falls victim to the persistent, unjust suppression and abuse of this government towards voices of legitimate dissent."
Mark said that he has all the rights to report, to express his opinion and expression, according to the 1987 Constitution Bill of Rights.